Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, US Vice President Kamala Harris tinanggap na ang kanyang pagkatalo kay Donald Trump. Hepe ng National Capital Region Police Office at PNP Anti-Cybercrime Group inalis sa pwesto. Senate bill sa layong ipagpapaliban ng BARM elections dinirinig na. Ilang residente sa Cagayan Province, isa-isa nang lumilikas. Ilang bubong ng mga paaralan na tuklap sa lakas ng hanging dala ng bagyong Marce. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 7, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Binigyan diin ng Department of Finance o DOF na walang utos mula sa Supreme Court para ibalik ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nailipat na sa National Treasury. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sakop lang ng temporary restraining order ng Korte Suprema ang hindi pa naililipat na halaga mula sa ahensya. Samantala, inihayag ni Senador Risa Hontiveros na ang mga pondo ay ginagamit para sa mga proyektong infrastruktura tulad ng flood control at railway projects na may kasunduan sa mga international agencies. Hindi pa papunta sa pagbuo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang isinasagawang investigasyon ng Kamara sa paggastos nito sa kanyang confidential funds. Gayunman kahina-hinala para sa ilang kongresista ang timing ng pag-alis sa bansa ng Chief of Staff ng Vice Presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Sa ika-4 na pagdinig ng House Good Government and Public Accountability, araw ng Martes, November 5, nadagdagan pa ang bilang ng mga opisyal ng Department of Education na umaming nakatanggap sila ng envelopes na may lamang cash mula sa tanggapan ng dating DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Ito ay si DepEd Chief Accountant Runa Catalan. Sa gitna ng investigasyon ng Kamara sa paggastos ng confidential funds ng OVP at ng DepEd, iginiit ni Congressman Jude Asidre, House Deputy Majority Leader, na hindi ito patungo sa pagbuo ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Dagdag pa nito, mabigat na usapin ng impeachment. Now, whether will this lead to an impeachment or not, I think it's premature to say at the very least, di ba? We still have to hear from other resource persons. We still have to establish the circumstances. Impeachments, they are not to be taken lightly. Gayunman, para sa mga kongresista, kaduda-duda ang timing ng pagbiyahe ng Chief of Staff ni VP Duterte. Kabilang ang Chief of Staff ng OVP sa tumatangging humarap sa House Panel Probe sa kabila ng ilang beses ng imbitasyon. Siguro justifiable naman if he would imply bad faith na umalis siya sa gabi bago nangyari yung hearing. Of course, we know naman na with her absence, a lot of questions will be left unanswered. The circumstance surrounding the departure of the CUS is really puts in everyone's mind the question bakit. The timing is very suspicious. Kinumpirma ng tanggapan ni Vice President Duterte ang paglabas ng Pilipinas ng kanyang Chief of Staff at Undersecretary na si Attorney Zuleika Lopez mula November 4 to 16, 2024. Personal umano ang biyahe nito at walang kaugnayan sa employment sa Office of the Vice President. Wala ring batayan ng mga espekulasyon tungkol sa dahilan ng pagbiyahe nito at humihiling ng paggalang sa privacy ng pamilya ng Chief of Staff. Pinuri naman ng mga kongresista ang desisyon ng Senate Committee on Finance na i-adopt ang ginawang pagbabawas ng House of Representatives sa panukalang pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa taong 2025. Mula 2 billion pesos, 733 million pesos ang natirang alokasyon sa OVP para sa susunod na taon. Ang binawas na pondo ire-realign sa social services programs ng ibang ahensya ng pamahalaan. Ito yung resulta na yung trinabaho po dito ng Kongreso ay may mga sapat na basihan at hindi po ito resulta ng pamumulitika lamang gaya ng mga binabato po sa amin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naglabas kahapon ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Sila ay kasama sa investigasyon sa isyu ng hindi umano tamang paggasta sa pondo ng OVP. Narito ang report ni Dante Amento. Nasa ilalim ng monitoring ng Bureau of Immigration ang 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay sina Attorney Zuleika Lopez na unang napaulat na nakalabas na ng bansa, Attorney Limuel Ortonio, Attorney Rosalyn Sanchez, Gina Acosta, Julieta Villa Del Rey, Sunshine Chari Fajarda at Edward Fajarda. Naglabas kasi ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice laban sa mga ito kahapon. Hiniling ni House Committee on Good Government and Public Accountability Panel Chair Joel Chua na isailalim sila sa lookout bulletin na umano'y itinuturing na flight risk o posibleng umalis ng bansa. Kasama ang mga ito sa investigasyon sa isyu ng maling paggamit ng pondo ng OVP noong 2022 at 2023. Pero nilinaw ng DOJ hindi mapipigilan ng ILBO na lumabas ang mga ito ng bansa dahil para lamang ito sa monitoring. Yung effect po ng ILBO ay pag-monitor lang po ng mga tao na lumalabas at pumapasok sa bansa. Kung nakalista po yung pangalan nyo sa ILBO, ibig po sabihin, it will ping in the system at i-inform po yung Bureau of Immigration at ang Department of Justice. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa Kamara ang isang panukalang batas para ipawalang bisa ang illegally acquired foreign-owned real estate. Ginawa ito bago ipagpatuloy ang ikasampung pagdinig ng House Quadruple Committee o QUADCOM ngayong araw na inaasahang sesentro sa issue ng illegal drug trade at extrajudicial killings o EJKs sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Mula sa House of Representatives, may ulat si Rosalie Cos live. Rosalie, ano yung layunin ng panukalang batas na yan? Aga, bago pa man magsimula ang ikasampung public hearing ng House Quadruple Committee o QUADCOM, inihain ng mga chairperson ng 4 House panels ang House Bill number 11043 o ang Civil Forfeiture Act. Layo ng panukalang batas na bigyang kapangyarihan ng pamahalaan na bawiin at pawalang bisa ang illegally acquired real estate properties ng sinumang foreign national. Batay sa ligang batas, bawal ang land ownership ng mga foreign national. Nag-ugat ang panukalang batas sa ginagawang investigasyon ng QUADCOM na may kaugnayan sa illegal POGOs kung saan natuklasan ang pagbili ng mga Chinese ng libu-libong ektarya ng lupain sa probinsya ng Pampanga. Ngayong araw naman ay ibinagpapatuloy ang pagdinig ng QUADCOM at inaasahang si sentro ang investigasyon sa illegal drug trade at extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay QUADCOM Co-Chairperson Representative Dan Fernandez, may inaasahang matrix na ipipresenta kaugnay ng illegal drug trade sa pagdinig. No-show naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukwestiyon sa integridad ng QUADCOM. Sinabayan naman ang kilos protesta laban sa EJK ng mga progresibong grupo sa labas ng House of Representatives ang pagdinig ng QUADCOM. At sa unang bahagi ng pagdinig, ikinumpara ni QUADCOM Overall Chairperson Representative Barbers ang anti-drug campaign ng Duterte at Marcos Jr. administration. Aniya mula 2022 hanggang 2024, 49.82 billion pesos umano ang halaga ng illegal na droga na nasabad sa ilalim ng PBBM administration. Mas mataas ito sa 25.19 billion pesos ng Duterte administration mula 2016 to 2018. Bukod dito, 800 drug-related deaths din ang naitala sa PBBM administration sa unang 2 taon nito sa pwesto. Mas mababa sa 20,000 drug personalities na napaslang sa nakalipas na administrasyon o sa unang 2 taon ng termino ni dating Pangulong Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Inalis sa pwesto ang direktor ng National Capital Region Police Office at ang direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group sa inilabas na dokumento ng Directorate for Personnel and Records Management. Epektibo ang relief order ngayong araw, November 7. Ang detalye hatid ni Leia Ilagan live. Leia, ano ang dahilan ng pagkakaalis ng 2 opisyal sa pwesto at may pag-asa pa ba sila na
Maibalik. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Wala pa nga ibinibigay na dahilan ng Philippine National Police sa inilabas na Administrative Relief Order kina National Capital Region Police Office Director, Police Major General Sidney Hernia at Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Ronnie Francis Cariaga. Sa dokumentong inilabas ng Directorate for Personnel and Records Management, 10 araw ang ipinataw na relief order sa dalawang mataas na opisyal simula ngayong araw. Matatandaang sina Major General Hernia at Major General Cariaga ang nanguna sa isinagawang raid sa Century Peak Tower sa Adriatico, Manila noong October 26 kung saan 69 na dayuhan ang dinampot ng mga pulis. Samantala, itinilaga namang caretaker ng PNP sa loob ng 3 araw, Ella, mula November 6 hanggang November 9 si Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Michael Jan Dubria. Ito'y dahil sa paglabas ng bansa ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil upang dumalo naman sa ika-72 na Interpol Assembly o Interpol General Assembly Session sa Glasgow, United Kingdom. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagsimula na ang pagdinig ng Senado sa panukalang ipagpaliban ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ayon kay Senate President Francis Escudero na siyang may akda nito, mahalaga na mabigyan ng abiso ang mga taga-BARM tungkol sa plano ng Kongreso na ipagpaliban ang halalan at ang pangunahing dahilan ay ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa lalawigan ng Sulu. Mula sa Senado, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung pagtanggap ng mga BARM sa panukalang ito? Magandang umaga-aga. Sa ngayon nga ay nagpapatuloy itong Senate hearing ng Committee on Local Government kung saan tinatalakay ngayon itong Senate Bill 2862 na inihain ni Senate President Francis Chis Escudero noong nakaraang Lunes, November 4. Ang layo nitong panukalang batas ni Escudero ay ipagpapaliban muli itong unang regular Bangsamoro parliamentary elections na nakatakda sa kanayan aga kasabay ng ating national and local elections sa Mayo 12, 2025. Dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Bangsamoro Region at gayon din ng parliamentary. Imbitado rin si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa panukalang batas ni Escudero, binanggit ito ang desisyon ng Korte Suprema na hindi na bahagi ng BARM ang Sulu. Kailangan niya na magkaroon ng correction sa Bangsamoro Organic Law o BOL. Tutol naman sa panukala ang provincial government ng Maguindanao del Sur. Ayon kay Governor Mariam Mangudadato, kapag walang eleksyon ay mapagkakaitan na naman ang mga residente ng Bangsamoro na pumili ng kanilang mga lider. Malala pa niya ito sa political dynasty dahil walang eleksyon. Una nang ipinagpaliban ang Bangsamoro parliamentary elections noong 2022 dahil sa issue ng COVID-19 pandemic. Ang Maguindanao del Norte naman ay pabor sa postponement dahil marami pa daw hindi nakakaalam na may parliamentary elections sa BARM. Ang Tawi-Tawi province ay suportado rin ang pagpapaliban ng halalan dahil napakarami umano pang eleksyon na pinaghahandaan ang COMELEC. Samantala, naglabas din ng position paper itong Bangsamoro Transition Authority o BTA. Partikular na itong grupo ng Moro Islamic Liberation Front na ang sinasabi nila dito, mayroon na daw silang ngayon emerging issue na parang gusto na nilang i-boycott ang 2025 Bangsamoro parliamentary elections. Dahil ang gusto naman nila ay magkakaroon umano. So ang kanilang posisyon dito ay magkakaroon muna ng 1-year extension nga dito sa term ng Bangsamoro Transition Authority dahil ang sinasabi nila dito may mga kailangan pang ayusin doon sa mga panuntunan na may kaugnayan sa transition period ng Bangsamoro. Sa ngayon ay nagsasalita itong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung saan pinapaliwanag niya yung mga legal issues na kanilang na-encounter nga kasunod ng desisyon ng Korte Suprema kung saan yung supposed to be 80 dapat ang ihahalal na miyembro ng Bangsamoro Parliamentary. Pero dahil nga na hindi nakasapi ng Bangsamoro ang Sulu, nabawas yung supposed to be 7 miyembro ng Parliamentary. Ang sinasabi ng Bangsamoro Organic Law, dapat 80 na mga miyembro ng
parliamentary ang ihahalal. So ito ngayon ang kanilang tinitingnan na legal issue, ano ang mangyayari kasi 73 na lamang yung representation sa ngayon. So sa ngayon ay nagpapatuloy itong pagdinig nga ng Senado dito sa panukalang batas na inihain ni Senate President Francis Jesus Cordero at aantabayan na natin kung ano ang magiging resulta nito mamaya. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Umabot na sa 2,000 mga kababayan natin mula sa bansang Lebanon at Israel ang repatriate na. Inahayag din ng ahensya na ngayong buwan ay may paparating pang overseas Filipino workers mula sa naturang mga bansa. Samantala, nakatakda naman bumisita ang ilang kinatawan ng DMW sa bansang South Korea upang tignan at kumustahin ang sitwasyon ng mga OFW na nakapag-avail ng Special Work Program. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Panibagong batch ng repatriated overseas Filipino workers mula sa Lebanon ang darating sa bansa ngayong linggo. Inaasahan na bukas at sa Sabado darating ang mga ito lula ng commercial flight. And then 120 may ticket na. 50, November 8 ang dating, another 50, November 9, and then another 20, November 13 ang flight. Sa tala ng DMW, nasa 2,000 OFW at dependent nila mula Israel at Lebanon ang nakabalik sa Pilipinas mula na magsimula ang repatriation process dahil sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. And we continue to monitor the situation on the ground. Available naman ang services natin in terms of our shelters. Kung merong kailangan ng sunduin ay pwede natin sunduin at dalhin sa shelter. Ayon pa sa kalihim, wala namang kababayan natin na nasawi sa Lebanon at Israel. Samantala, nakatakda namang magpadala ng delegasyon ang DMW sa South Korea upang kumustahin ang sitwasyon ng mga OFW na nakapag-avail ng Seasonal Workers Program. Masusi ang ginagawang monitoring ng kagawaran bunsod ng 6 nating mga kababayan na napaulat na nasawi habang nasa ilalim ng naturang programa. And for that reason, 7 LGUs, the processing of workers from 7 LGUs have been put on hold for various reasons. Mainly because we have found cases of illegal recruitment in these LGUs, illegal recruitment of seasonal workers. So 7 LGUs. Tumanggi na ang kalihim na pangalanan ng mga sangkot na lokal na pamahalaan. Sa datos ng DMW, nasa 6,100 OFWs na nakapag-avail sa naturang programa. 4,012 dito ay kasalukuyan pa rin nagtatrabaho on-site. 1,648 ang nakatapos na ng kontrata at 399 naman ang unfinished contract. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggap na ni Vice President Kamala Harris ang kanyang pagkatalo kay Donald Trump. Tinawagan ni VP Harris ang katunggali upang batiin sa kanyang pagkapanalo. Kasabay nito, hinikayat ng Democrat candidate ang kanyang mga taga-suporta na maging mapagbantay pa rin sa mga mangyayari sa bansa. Bagamat hindi pinalad, tiniyak ng Vice Presidente na itutuloy niya ang kanyang mga ipinaglalaban na siyang dahilan ng kanyang pagtakbo sa halalan. Alamin natin ang latest sa katatapos na US elections mula kay Sunny Cos Live. Sunny, ano yung plano ni VP Harris kasunod ng kanyang pagkatalo at ano-ano naman yung pangunahing polisiya ni Trump na inaasahang magiging prioridad sa bagong administrasyon? Magandang tanghali dyan sa inyo, Aga. Kanina nga ay opisyal nang nag-concede si Vice President Kamala Harris kay President-elect Donald Trump. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up
And as long as we keep fighting, Ayon kay VP Harris sa kanyang speech, tumawag ito kay Trump at binati ang bagong halal na Pangulo. Dagdag pa nito, ang prinsipyo ng demokrasya ng bansa ay ang pagtanggap ng pagkatalo sa isang eleksyon. Tutulong din aniya siya sa mapayapang transfer of power para sa susunod na administrasyon. Naghahanda naman ang mga immigration advocates at mga Democrats sa posibleng mass deportation ng mga illegal immigrants sa bansa. Isa sa mga sinasabing unang gagawin ni President-elect Donald Trump sa oras na siya ay maupo sa White House. Samantala, lumalabo na ang pag-asang makuha ng Democrats ang US House of Representatives. Bagamat may technical possibilities pa na ang partido ay makakuha ng majority seats, mas malapit ang mga Republicans na makuha ang mayorya at posibleng mas tumas pa ang majority lead nito. Kung makuha ng mga Republicans ang US Congress, mapapasakamay nila ang legislative at executive branch ng pamahalaan. Malaking tulong ito upang maipasa ang priority policies na ipinangako ni Trump sa kampanya. Ilan sa mga maaaring isulong ni Trump ay ang Republican legislatures ay ang tinatawag niyang historic tax cut para sa mga manggagawa upang wakasan ang mataas na inflation rates. Plano rin itong pababain ang corporate tax rates. Nais rin ni Trump na lumagda ng executive order sa unang araw ng kanyang panunungkulan upang wakasan ang funding support sa critical race theory, transgender rights at iba pang mga LGBTQ rights. Aga, sinabi rin ni Trump na isasara niya sa unang araw ng kanyang panunungkulan ang US border at sisimulan din niya ang pinakamalaking deportation ng illegal immigrants sa kasaysayan ng Amerika. Aga? Maraming salamat, Sonny Cos. Nilagdaan na ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act. Inaasahang malaki ang maitutulong ng bagong batas sa pagresolba ng usapin ng trabaho sa bansa. Ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok live. Nel, ano yung mahalagang nilalaman ng bagong batas? Aga, bibigyan din ng Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act ang pagtutulungan ng stakeholders at pagkilala sa mahalagang papel ng private sector sa pagsusulong ng technical vocational education at enterprise-based training programs. Nakalinya ang bagong batas sa mga hakbang ng gobyerno na mapalakas at mapagtugma-tugma ang iba't ibang enterprise-based training modalities sa isang balangkas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., susolusyonan nito ang job skills mismatch o pagkuha ng trabaho na di angkop sa kanilang kakayahan, mabawasan ng unemployment at underemployment at matiyak na competitive ang mga Pilipino sa nagbabagong labor market. We are answering the call for quality employment and fostering a globally competitive workforce. Through this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. Ang bagong batas ay susuporta sa Trabaho para sa Bayan Act na mag-synergize sa trabaho ng gobyerno sa pagresolba ng kawalan ng trabaho at pagpapahusay ng kani-kanilang karera sa buhay. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Hinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na hindi dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Lima, Peru ngayong Nobyembre. Sa halip, magpapadala na lang ng representante ang Pangulo sa katauhan ni Trade Secretary Cristina Aldeguer Roque na itinalagang Special Envoy of the President to the APEC Economic Leaders Week. Ayon sa PCO Chief, nais iprioridad sa ngayon ng Pangulo ang mga problema sa loob ng bansa, kabilang na ang pagresponde sa mga kalamidad. Magtatalaga ang Department of Transportation ang mga motorcycle law enforcer sa EDSA busway. Alinsunod ito sa kahilingan ni Senator Raffy Tulfo sa ahensya matapos ang insidente ng viral SUV sa EDSA busway. Para sa update, narito ang live report ni Asher Cadapan Jr.
Asher, kailan planong i-deploy ng DOTR ang mga motorcycle law enforcer na ito? Aga Disyembre o Enero ng susunod na taon, target na maisakatuparan ito ng Department of Transportation o DOTR. Ito ay matapos question ni Senador Raffy Tulfo ang kawalan ng mga law enforcer na may motorsiklo na magagamit para mahabol ang mga tumatakas na traffic violators, particular na sa EDSA busway. Karamihan kasi anya sa mga pinapara ng mga motorista na lumalabag sa batas trapiko ay nakatatakas. Ayon sa kinatawan ng DOTR, wala silang sasakyan, partikular na ang motorsiklo na magagamit ng traffic law enforcers sa EDSA busway. Paliwanag ng kagawaran, wala silang budget para rito. Kasalukuyan, aniya silang humingi ng tulong sa Land Transportation Office o LTO na siyang may mga sasakyan o motorsiklo na maaaring magamit ng mga law enforcement units. Suwestyon ni Senador Tulfo, bumuo ng Memorandum of Understanding sa pamamagitan ng LTO at sa pagitan ng LTO at maging ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Inirekomenda rin ng Senador na bigyan ng kapangyarihan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG na nagbabantay sa mga EDSA busway station. Partikular na dito ang mga pag-i-issue ng violation ticket at mabigyan din ang mga ito ng motorsiklo na magagamit sa pangahagad ng mga tumatakas na traffic violators. Padalas kasi anya ay hindi pinakikinggan o hindi nirerespeto ang mga traffic law enforcer mula sa MMDA at LTO. Ngunit sa palagay ng mambabatas ay mas gagalangin ang mga PCG units sa naturang busway kung naka-uniforme ang mga ito at may baril. Kasabay ng Senate Joint Committee hearing, pangunahin na ng komite para sa public services, tiniyak naman ng DOTR na makikipag-usap din sila sa PCG ngayong linggo, kaugnay ng rekomendasyon ni Senador Tulfo. Yan ang latest. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Kanselado na ngayong araw ang lahat ng biyahe ng eroplano sa Tuguegarao Airport at Basco Airport dahil sa epekto ng bagyong Marce. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, merong nasa 1,000 individual ang naapektuhan ang kanilang mga biyahe dahil sa bagyo. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kumusta na raw ang sitwasyon sa mga paliparan sa Northern Luzon na apektado ng bagyong Marce? Ella, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala pa namang mga paliparan sa Northern Luzon yung nagkaroon ng sira dahil nga dito sa epekto ng bagyong Marce. Pero minabuti nga na magkaroon ng cancellation ng mga flights dahil dun sa nararanasang sama ng panahon. Kansilado na ang lahat ng commercial flights sa Tuguegarao Airport at Basco Airport ngayong araw, November 7, dahil sa epekto ng bagyong Marce. Ayon sa report ng CAAP, nakakaranas na sa lugar ng moderate to heavy rain at malakas na bugso ng hangin. Normal naman umano ang operasyon doon sa loob ng paliparan at na-secure na din yung mga equipment na nasa loob. Nakapagsagawa na rin ng accounting sa mga empleyado na naka-duty ngayong araw. Dahil sa mga canceled flight schedule, merong nasa higit 1,000 mga individual ang apektado. Yung nasa higit 700 na pasahero ay mula sa Tuguegarao Airport, habang yung nasa halos 200 naman na pasahero ay nasa Basco Airport. Ella, maaaring makipag-ugnayan yung ating mga kababayan doon sa mga airline companies para malaman yung update doon sa kanilang mga flight schedule. Dahil hanggang bukas, posibleng meron pa ring mga kanseladong biyahe ng eroplano dahil nga sa bagyong Marce. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Lalo pa ang lumakas ang bagyong Marce habang papalapit sa extreme northern Luzon o northeastern portion ng Cagayan. Babala ng Pag-asa, asahan na ang malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin sa mga lugar na nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 at 3. Para sa iba pang detalye, narito si Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa DOST.
Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa patuloy na lumalapit sa kalupaan ng ating bansa, itong typhoon na si Marce. So bahagya na namang lumakas ang bagyong si Marce habang patuloy itong kumikilos nga palapit ng extreme northern Luzon area at kanina alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro nito ay nasa layong 115 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ng bagyo si Marce ang lakas ng hangin na umabot ng 175 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman naabot ng 215 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin yung sentro patuloy na lumalapit pero yung ilang bahagi ng Northern Luzon ay babad na po sa ulap na dala nitong si Marce. Yan ang dahilan kung bakit malayo pa yung sentro ay posibleng nakararanas na hindi lamang ng mga pag-ulan kundi ng malalakas na bugso ng hangin ang ilang bahagi nga ng Northern Luzon area. So ano nga ba inaasahan nating pagkilos ng bagyong si Marce? So ngayong araw hanggang bukas yung critical sapagkat kung mapapansin natin sa ating forecast track, posibleng ngayong hapon sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 6 ng 2 p.m. to 6 p.m. ay either tumama ito dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan, sa may bandang Santa Ana area, or dito sa Camiguin Island. So yun yung nakikita natin na posibleng paglandfall ngayong hapon ng bagyong si Marce. And then, inaasahan naman na paglagpas sa nabanggit nating lugar ay posibleng tumahak ito ng direksyong Pakanluran at maapektuhan ng Apayao at ang Ilocos Norte. Close approach ng sentro, Apayao and Ilocos Norte sa mga areas na to, or pwedeng, kung bagyang magiging more on southwest pang pagkilos nito, yung sentro ay pwede ring tahakin ang Apayao then Ilocos Norte. So, sino yung mga lugar na dapat maganda for potential landfall ngayong araw? Itong northeastern part ng Cagayan, itong Camiguin Island, and then itong Apayao, at saka itong Ilocos Norte. But generally, lahat po ng babanggitin natin ng lugar na may warning signal ay dapat maging handa sa papalapit na bagyong si Marce. Inaasahan naman natin na pagkatawid nito dito sa may bandang Northern Luzon area, ay patuloy itong kikilos Pakanluran at posibleng lumabas nga ng ating area of responsibility bukas ng hapon or sa gabi. Ano nga ba yung mga warning signal? Unahin po natin yung mga warning signal or yung mga babala ng bagyong si Marce or yung dala ng bagyo si Marce, yung malalakas na hangin. Pag meron tayong tropical cyclone wind signal number 4, inaasahan na posibleng ang lakas ng hangin dyan ay mula 88 kilometers per hour hanggang 185 or kilometers per hour. Signal na, or 184 kilometers per hour, no? Yung lakas ng hangin mula 88 hanggang 184 kilometers per hour. Napakalakas na po nun. Northern portion ng Cagayan, including Babuyan Island, northern portion ng Apayao at saka ng Ilocos Norte. Yung area na naka-highlight ng red, yan po, yung currently meron tayong warning signal number 4. Samantala, warning signal number 3 dito sa areas na naka-highlight naman ng orange. Itong bandang Batanes area, natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, at itong northern portion ng Ilocos Sur. Warning signal number 2 naman sa areas na naka-highlight ng yellow, northern at saka central portion ng Isabela, sa natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, sa buong Mountain Province, sa northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur at sa northern portion ng La Union. Ngayon, para po sa karagdagang impormasyon kung ano yung mga municipality na sakop ng mga nabanggit natin, maaari nyo rin pong i-check yung ating Tropical Cyclone Bulletin sa ating website. May PDF file po doon na pwede nilang i-download at makikita nila yung listahan ng mga municipality na nakapaloob. For example, dito sa northern at saka central portion of Isabela. Pwede po nilang i-download yon. And then lastly, Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Dito nga sa areas na naka-highlight ng light blue, sa Pangasinan, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet at ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at saka central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at yung northern portion ng Batanes. So basically, ang mga lugar, kapag merong warning signal, ang warning signal natin, ang basehan po nito ay yung malalakas na hangin na pwede nyong maranasan. So sa mga lugar na may warning signals number 4 hanggang 2, yung malalakas na hangin ay pwedeng makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng pananim. Pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. Pwedeng makasira ng mga ilang struktura, mga bahay, lalong-lalo na yung gawa sa light materials. At bukod pa dyan,
ay pwede rin ito magdulot ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa mga paligid ng mga warning signal. Samantala sa lugar na may warning signal number 1, yung paminsan-minsan pagbugso ng hangin, bagamat minsan ay parang walang ganong epekto, pero same as with the other areas na may warning signal, as much as possible, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala tungkol sa bagyong si Marce, hopefully nakapag-stockpile na po kayo ng goods, good for at least 24 to 48 hours para yung ngayong araw hanggang bukas, yung critical na araw or oras ay as much as possible nasa loob na lamang po tayo ng bahay, naghihintay ng update at patuloy ding nakikipag-ugnayan sa kanilang respective LGUs, local government unit at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan against Typhoon Marce. Samantala, bukod sa mga lugar na may warning signal na makakaranas ng malakas na hangin, may mga areas din na wala sa warning signal pero makakaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Ngayong araw, dito sa may bandang Zambales, Bataan at Pulilo Island. Isinailalim sa preemptive evacuation ang ilan sa mga residente ng sa Cagayan dahil sa banta ng bagyong Marce. Naka-red alert status at patuloy na nakamonitor para sa epekto ng bagyong Marce ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operations Center. Makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, sa sunod-sunod na bagyo sa Cagayan, may sapat pa ba silang supply ng relief goods para sa mga nagsisilikas na residente? Yes, Ella, magandang tanghali. Tiniyak nga ng Department of Social Welfare and Development Region 2 na sapat ang mga ayuda o tulong na manggagaling sa local government para nga sa mga naapektuhan nitong mga sunod-sunod na mga bagyo, lalo na dito sa Cagayan Region o Cagayan Province. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Alcala, habang may pagkakataon pa bilang paghahanda sa bagyong Marce. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga lumikas ay nakatira malapit sa ilog ng Cagayan at madalas makaranas ng pagbaha para matiyak ang kanilang kaligtasan sa banta ng nasabing bagyo. Samantala, dahil malakas na ang hangin at ulan sa bayan ng Santa Ana, ay pahirapan na ang isinasagawang paglikas. Ayon kay Marion Miranda, ang MDRRM officer ng Santa Ana, marami na ang tumatawag sa kanilang tanggapan na humihiling na sila'y ilikas, ngunit dahil sa lakas ng hangin at ulan, ay nahihirapan na ang kanilang team na lumabas. Aniya, simula kahapon ay hinihimok na nila ang mga residente na lumikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan, pero ang ilan ay hindi sumunod. Maayos pa umano kasi ang panahon kahapon hanggang kagabi, kaya posibleng nagpakampante ang mga residente. Sa kabila nito, sinabi ni Miranda na ginagawa na nila ang kanilang makakaya para mailikas ang mga residente na tumatawag sa kanilang himpilan. Sa ngayon, 919 na pamilya na may kabuang 2,800 na individual ang nasa iba't ibang evacuation center, habang 120 pamilya ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak at kapitbahay. Samantala, dahil naman sa lakas ng hangin ay nararanasan ngayon sa bayan ng Bugi, Cagayan, bunsod ng bagyong Marce, ay natuklap ang bubong ng ilang classroom sa Licerio Antiporda Senior National High School. Sa ngayon ay naka-red alert status ang Regional DRRM Council Emergency Operations Center ng Office of Civil Defense Cordillera. Naka-alerto na sila simula noong Lunes para mag-monitor sa mga weather update at situational report ng iba't ibang lalawigan. Aktibo na rin ang Cordillera RDRRMC Response Cluster na pangungunahan ng DSWD CAR. Batay sa Executive Order No. 2024-57, suspindido ang river or water recreational activities at may kaugnayang aktibidad sa Nagi at Pasdong, Atok, Benguet dahil sa dumaraming epekto ng Tropical Storm Marce. Ipinag-utos naman ni Mountain Province PDRRMC Chairman at Governor Bonifacio Lacwasan Jr. sa lahat ng MDRRMC sa Mountain Province na magpatupad ng preemptive evacuation sa mga residenteng nasa mapanganib na lugar kung kinakailangan dahil sa banta ng bagyong Marce.
Ella, kanina nga din ay nagkaroon tayo ng press con dito sa Baguio City kay Mayor Benjamin Magalong at naghahanda na rin ang City Disaster Risk Reduction Management Council at ng mga barangay nito ngang bagyong Marce. Tiniyak ni Mayor Benjamin Magalong na nakaredy o nakahanda ang mga disaster equipments ng bawat barangay at kung kinakailangan magsagawa ng preemptive evacuation ay gagawin ng lokal na pamahalaan. Yan mo ng balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Umabot na sa halos 2,223 o 165% ang kaso ng dengue sa buong Bicol Region. At dahil nakaranas ng matinding pagbaha ang buong rehiyon ng Bicol, pinaghahandaan ng DOH CHD5 ang posibleng paglobo ng bilang ng nagkakasakit bago matapos ang taong 2024. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, aling lalawigan ba ang may pinakamataas na naitalang kaso ng dengue ang Department of Health? Yes, aga naunguna sa listahan na ay ang probinsya ng Camarines Sur. Sumunod ay ang Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, Albay at ang pinakapanghuli at mababa ang kaso ay itong isla ng Masbate. Batay sa Department of Health, Center for Health Development 5, may 1,444 cases at 5 na ang nasawi sa Camarines Sur. Sinusundan ito ng Camarines Norte na may 416 case. Isla ng Catanduanes, 361 na kaso at 2 naman ang nasawi. 211 kaso naman sa Sorsogon at 3 nasawi. Albay, 1 ang namatay at may 160 na kaso. At sa isla naman ng Masbate ay may 111 na kaso na may 5 naman na mula sa ibang rehiyon. Last year, meron lang po tayo ng 839 po. Yung data po is from January 1 to October 5. Meron tayong pagtaas ng 165%. Aga nire-recommenda pa rin ng DOH Bicol sa ating mga kababayang Bicolano ang 4S o yung Search and Destroy, Self-Protection Measures, Seek Early Consultation at Say Yes to Fogging kung meron ng impending outbreak o hotspot. Ayon pa sa DOH CHD5, simula pa lang ng taon ay nakapreposisyon na ang mga commodities o pangangailangan ng mga probinsyan laban sa dengue. Bilang antisipasyon nito sa mas lalo pang pagdami ng mga nagkakasakit. Dagdag pa ni DOH Bicol Dengue Program Coordinator John Dominic Pelunya na may resistance na ang mga lamok na ginagamit na insecticide kaya hindi nire-rekomenda ang fogging kung wala namang outbreak. Dito po kasi sir sa Bicol Region, meron po tayong insectary. Pag tinitest po namin ang mga lamok, kung resistant pa po sila sa insecticide o hindi na. Ayun po, kaya nirecommend po namin na kumbaga huwag magpaging kasi nagkakaroon po tayo ng resistance sa lamok. Kumbaga di na po sila tinatablahan ng mga insecticide na binibigay natin pag di po maayos ang paggamit. Aga bukas naman magsasagawa ng pagpupulang Department of Health Center for Health Development 5 kasama ang mula sa hanay ng media para pag-usapan ng mga hakbang na gagawin ng ahensya lalo na't nakaranas ng malawakang pagbaha ang buong Bicol Region. Ito ilalatag ang mga programa na makakatulong para maibsan ang posibleng paglobo pa ng bilang mga nagkakasakit na dengue. Yan ang update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Sinuspinde ng Department of Migrant Workers ang pagpapadala ng mga manggagawa sa South Korea sa ilalim ng Seasonal Workers Program mula sa 7 mga bayan sa bansa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacda, bunsod ito ng pagkakasangkot sa illegal recruitment ng kanilang mga lokal na pamahalaan. We are also being very strict about compliance with protective mechanisms guarding the safety and well-being of the seasonal workers. And for that reason, 7 LGUs, the processing of workers from 7 LGUs have been put on hold for various reasons. Mainly because we have found cases of illegal recruitment in these LGUs, illegal recruitment of seasonal workers. So 7 LGUs.
Ayon naman kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, may naisampa ng mga reklamo kaugnay sa naturang issue. Mahigit 6,000 mga Pilipino na ang nakapagtrabaho sa South Korea sa ilalim ng Seasonal Workers Program. Lumagda ang Department of Education at Canva sa isang Memorandum of Agreement kung saan libre na ang Canva Pro para sa mga public school teachers sa bansa. Ayon sa Department of Education, malaki ang maitutulong nito para lalo pang mapag-ibayo ng mga guro ang paraan ng kanilang pagtuturo sa mga estudyante. Narito ang report ni Jed Neresina. Makulay na mga imahe ang kailangan para makuha ang atensyon ng mga bata. Ito ang paliwanag ng mga guro nang tanungin kung paano sila gumagawa ng learning materials para sa kanilang mga estudyante. Ayon kay Teacher Rizil Octera ng Nagpayong Elementary School, ang mga bata ngayon ay mas nakatutok na sa kanilang nakikita tuwing klase. Sinisiguro niya na detalyado at makulay ang kanyang visual aids na ginagamit sa pagtuturo. Actually, sa panahon po ngayon na ang learners na kinikater natin ay mostly visual learners, no? Mas maganda po, mas colorful ang materials, mas nagiging engaging po sa mata ng bata. At dahil doon nakukuha mo yung attention nila, pag nakuha mo yung attention nila, then mas madali pong ma-hit yung learning goal na gusto mong targetin. Dagdag pa ni Teacher Rizil, malaking tulong para sa kanya ang application na Canva. Madali na lamang aniyang gumawa ng iba't ibang disenyo na kanyang kailangan sa klase dahil sa ready-made templates dito. It lightens the work kasi, lalo na sa Canva kasi may mga ready-made na template na iaano na lang namin, na i-edit na lang namin according sa students na kinikater namin. So with Canva, mas napadali niya yung editing task namin. Mas napadali niya yung time na dapat na i-consume namin sa pag-edit ng ganitong mga shapes. Para naman kay Teacher Ramona Baliwas ng Buting Elementary School, malaking tulong din ito para sa mga gurong may edad na. Dahil sa Canva, magaan na lang ang pag-edit ng mga module at lesson para sa kanilang mga estudyante. Yung iba, syempre, lalo na yung mga old teachers na hindi naman talaga techie, napapadali rin yung mga video editing. Kasi meron kami before kasi ng mga modules and videos na masyadong mahaba. So in Canva, pwede mo nang i-cut. Ilagay mo na lang siya kasabay na ng paggawa ng PowerPoint, paggawa ng videos. Napapadali talaga sa amin as a teacher. Ganito kadali gumawa ng visual presentation gamit ng Canva. At sa ilalim ng Memorandum of Agreement ng Canva at Department of Education, garantisado na ang libreng Canva Pro para sa lahat ng public school teachers sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 50 pamilyang apektado ng sunog sa Commonwealth Market kamakailan ang naabutan ng tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang naturang financial assistance ay para makapagsimula muli ang mga ito. Tiniyak din ng QCLGU na handa silang sumuporta hanggang makabangong muli ang mga ito at makabawi sa mga nasirang hanap buhay. Inumpisahan na ng Department of Health ang pagbabakuna sa mga batang mag-aaral sa Angelo Loyola Senior High School sa Carmona, Cavite. Layo ng programa na magkaroon ng proteksyon ang mga batang mag-aaral laban sa iba't ibang uri ng sakit. Para sa detalye, makibalita tayo kay Andy Pagayona mula sa Carmona, Cavite Live. Andy, kumusta yung sitwasyon dyan at nag-umpisa na ba yung pagbabakuna? Aga, ayon sa Department of Health, ang nabakunahan ngayong araw ay nasa hanay ng grade 1, grade 4 at grade 7. Nagsimula kanina umaga ang pagbabakuna ng Department of Health o DOH sa mga mag-aaral dito sa Angelo Loyola Senior High School, Carmona, Cavite. Karamihan sa unang binakunahan ay mga piling batang babae. Ito ay bahagi pa rin ng National Immunization Program ng Kagawaran. Target ng ahensya na makapagbakuna sa Calabarzon ng 259,873 mula sa grade 1
134,566 sa grade 4, 285,548 sa grade 7. Nais nila na maabot ang 95% ng mga batang bakunado sa buong Pilipinas. Layo ng Bakuna Eskwela na magkaroon ng proteksyon ng mga mag-aaral laban sa iba't ibang uri ng sakit kagaya ng tigdas. Samantala, aga bigo namang nakarating si Pangulong Marcos dito nga sa nasabing activity. Tanging mga opisyal lamang ng DOH at LGU Carmona ang dumalo dito sa naging aktibidad at ang programa ay naging matiwasay at naging maayos naman. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Andy Bagayona. Nagrehistro agad ng unang panalo ang Comelec Vanguard sa kanilang pagsabak sa Liga ng Public Servants. Giniba naman ang SSS Pension Boosters ang NHA Home Masters. Habang nagpakitang gilas ang nagbabalik na PhilHealth konsulta matapos talunin ang Senate Defenders kahapon. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadias. Nagpakilala na rin sa hardcourt ng UNTV Cup Season 11 ang iba pang kupuna na kasali sa Liga ng Public Servants sa pagpapatuloy ng elimination sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon. Sa first game, ginulat ng mas pinalakas na line-up ng Comelec Vanguards ang two-time champion Judiciary Magis sa kanilang unang pagtutuos ngayong season. First quarter, hawak ng Vanguards ang momentum sa pangunguna ni Vincent Corrador, scoring 7 points. Si Season 9 MVP Chester Dolomia ang nanguna sa Magis with 6 points. 28-20 lamang ang Comelec. Second frame, si Dolomia pa rin ang nangunguna sa opensa ng Judiciary na mayroon ng 14 points. Subalit tinapatan nito ni Jemuel na Mukatkat na mayroong 12 points para panatilihin ang abante ng Comelec. 43-37. Third kanto, bumwelta ang Magis at nalimitahan lamang sa 8 points ang Vanguards para agawin na ang abante, 51-52. Pagpasok ng last quarter, rumatrat ng 7-2 run ang Comelec para ibalik ang kanilang momentum, 58-54. Nakadikit ang Judiciary subalit kinapos na sila hanggang sa matapos with a final score 63-58. Best player of the game si Jemuel na Mukatkat na tumikada ng 17 points, 4 rebounds at 2 assist. First quarter kasi nagawa namin, execute namin yung game plan namin. Pero nung third saka hanggang fourth quarter, nag-adjust yung Judiciary kaya medyo nabigla kami. Subalit thankful kami sa coaches namin dahil nag-adjust kami at saka mga kasama namin para makuha tong panalo na to. Sa second game, tinibag ng Season 10 runner-up SSS Pension Boosters ang NHA Home Masters sa kanilang bakbakan kahapon. Dinomina ng SSS ang first half 18-14 sa first quarter at 42 points against sa 26 sa second quarter. Third kanto, nagpaulan ng 13 points si Alvin Vitog. Kabilang dyan ang 3 tres para gisingin ang opensa ng NHA. Yun lang, nakarecover din agad ang SSS kaya naman lamang pa rin sila ng 8 points, 56-48. Last quarter, kumayod ng 8 points si Antonio Lustestica, including 2 out of 3 beyond the arc para sa NHA. Para naman sa SSS ay si Listian Amparado scoring 8 points, Carlito Kembao 6 points at si Maki Escalona scoring 3 points sa fourth quarter. Para di na makaporma pa ang NHA sa game na nagtapos sa score na 73-64. Best player of the game si Maki Escalona na kumamada ng 15 points, 2 rebounds at 8 assists. At si Carlito Kembao na may 20 points at 3 boards. We are studying the format very well.
I think it's about peaking at the right time. Pero ang pinaka-advantage namin, ang tagal na namin magkakaamuyan eh. Evident sa amin, yung laro ni Carl, laro ng lahat, laro ni Glenn, laro ni Las basang-basa na namin. At sa third game, nagpakitang gilas naman ang nagbabalik na koponan na PhilHealth Consulta laban sa Senate Defenders sa score na 76-60. Dinumina ng PhilHealth ang lahat ng quarters. Best player of the game sina Mark Pedroso na humakot ng 22 points, 7 boards at 5 dimes. At si Alex Noriega na may double-double na 16 points at 14 rebounds. Ang sabi lang sa amin ni Coach, continue lang namin kung ano nasimulan namin. So ayun, mabuti medyo bumigyan na sila kaya nagawa din namin na maayos. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 17 na nagsasabi, "Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.